Ay kay Kindred yun. Gilo Mags. Kapag mga kapwa mo pala na vlogger ang mag-opinion, antay na. Pero kapag ang mga ano to? Ang mga reactor ang nagsasabi, hindi antay. Hindi ganun. Kapag reactor ang nagsasabi, hindi antay. Ah, ganito lang yon, oy. Depende kasi sa opinion yun. Kasi ang problema sa'yo, yung opinion mo sablay. Never kong ginawa yon. Oh. Ang sip-sip, yung nagsusumbong, nagpapalakas, yun ang Oh. sip-sip. Hindi ka sip-sipin yun. Porkit nagsumbong, sip-sip na. Hindi pagiging sip-sip yun. Ang bira ka. Ano yung gusto mo? May ginagawang kalokohan, hindi mo isusumbong? Masama ba magsumbong? Ang bira ka. Parang ganun na ang tingin ko sa'yo kasi mahilig ka sa ganyan. Mahilig ka sa sumbong. Ano yan? Nagpapalakas ka? Anong mapapala mo doon sa pagpapasumbong mo at pagpapalakas mo? Viewers nga nagsusumbong. Pero anyway, sabi niya yan. Okay. Ikaw ang nagsusumbong. Oh, ikaw ang nagsusumbong. Ang taong sip-sip, yung pala sumbong. Kasi ako, never kong ginawa na nagsusumbong-sumbong, kadabirada. Ano yun? Magpapasikat? Anong mapapala mo para i-appreciate ka? Appreciate ka ng boss. Niraan na kayo noon pa. Oh. Di ba? Lalo na ako, hindi mo naman pwedeng sabihin na iinggit ako sa'yo. Ano kaya iinggit ko sa'yo? Nire-respeto ko po yung opinion ni Kindred. Ngayon, re-respetohin niya rin po yung opinion ko sa tingin ko sa kanya. I-rebate ko yung opinion niya sa atin. At Ito na, rebuttal. Oh. Sige, pakinggan natin mga rebuttal. Gilo Mags versus Kindred. Pakinggan natin. Tin ko yung mga sinasabi niya doon mamaya. Parami muna tayo. Yung mga pinagsasabi niya, dapat kailangan niya magpalabas ng resibo. Kasi Naghahanap ng resibo. Ano ba ang resibo yung hinahanap mo, Gilo Mags? parang nagmumukha siyang sip-sip dyan kasi bakit? Ay! Ito nasabi na nagmumukha siyang sip-sip. Mukhang sip-sip. Sino si Kindred? Sip-sip? Naku, matindi yun ha. Si Kindred pala, si sip-sip. Totoo bang sip-sip si Kindred? Kasi pala sumbong Pala sumbong. Anong mapapala mo sa sumbong ka ng sumbong? Pala sumbong si Kindred. Si Kindred, sinumbong ka? Shoutout po sa lahat, Ma'am Elsie, Ma'am Joy Roa, shoutout Elisa Larido, ni Hanjo, shoutout Ma'am Maricela Aberion, shoutout po kay Jilo, traidor ka daw sa Kalingap. Saan banda? Ang tanong, saan banda ang pagka-traidor? Porket hindi ko lang na kinampihan siya. Ang pinaglalaban niya, kasi, yung, siyempre, may alitan. Wala akong pakialam sa alitan nila kay Dr. Love. Wala kang pakialam sa alitan ni Dr. Love at ni Kindred. Ba't nag-react ka dun sa nangyari? Di ba kung wala kang pakialam sa away nila, ba't nakikisali ka? Kung talagang wala kang pakialam, ano reason mo dun? Ba't nakisali ka dun? Alam ko sa kanilang dalawa, alitan nila. Kaya alam ko doon. Ma'am Merlani, shoutout po, ni Hanjo. Wala ka palang pakialam, ba't nag-comment ka dun sa alitan ng dalawa? Di ba, no? Yoy, yung sabon ko, ship na siguro ma'am kung kailan pa ako nakabayad. Pero may 10 doon na bagong bayad, hindi pa na-ship. Hindi ko alam kung sino doon. Mag-message po kayo doon sa tindahan ni Edu. Tita LC, CC 2.0 worldwide. Maricel Aberion, Kuya Jello, kailan deliver po. Alam niyo po guys, kapag nakatanggap na po kayo ng ano to? Kapag nakatanggap na po kayo ng yung basta maghintay kayo 3 to kasi dito sa Manila, mga 3 days lang naman ang hindi mag-hide sa mga taong nanggagago sa'yo. Gago, bobo, kung ano pinagsasabi. Ha? Hinahide mo? Wala nagsabi sa'yo ng bobo, Gilo. Pinanood ko yung live mo. Ang sabi nung yung sabi ng sinabi ng viewers mo, yung pavement, no, ay hindi private. Ginawa mo, ina-hide mo. Lang yan, natanggap na pero pag Mindanao baka 4 to 6 days. Go. Ay, lagi po tayong humble ma'am Concepcion Tabog. Nag-e-explain lang tayo. Kaso lang, sasabihin nila, pinag-hide. Makulit, sino ba naman ang hindi mag-hide sa mga taong nanggagago sa'yo? Gago, bobo, kung ano pinagsasabi sa'yo. Oo, tama. Tama ka naman doon. Karapatan mo yun. Pero nagtataka ako, bakit mo binasa yung isa sa mga viewers mo na parang Team Guapa yon na sinabi, no, ang Kalingap ganito, ang Kalingap kulto. Bakit hindi mo hinide yun? Ang hinahide mo, yung nagpapaliwanag sa'yo na yung pavement na yon ay hindi private, public yun. Tapos, kaya alam mo, kaya ka nasabihan traidor, dahil binasa mo yung comment, sinabi
na ang Kalingap kulto. Wala kang ginawa, wala kang sinasabi. Tapos yung ina-hide mo, yung mga team Kalingap talaga, pero yung mga team Guwapa na nagko-comment doon, hindi mo ina-hide. Kaya ka na pagsabihan traidor. No? Tsaka sasabihin mo, di ka nakikialam. Bakit nag-react ka tungkol dun sa away na yun? Ngayon, kung talagang gusto mo maayos yun, dapat pinag-usap mo silang dalawa. Kinausap mo si off-cam. Ba't mo pinablik? Tapos, inaano ka, sinasabihan ka na ng mga viewers mo na hindi nga private yun. Public yun. Public yun yung pavement. Ikaw pinipilit mo, private yun. Ba? Shout out sa lahat. Yan. Mamaya tayo mag-explain at sasagutin natin yung mga, re-rebuttal natin yung sinabi ni Kindred. Ganun pala. Di sana meron lang namatay sa kanilang dalawa. Na nga, nagkaroon na nga lang ng patayan doon. Di sana nga, nagkaroon na nga lang ng patayan doon. Maganda pa. Di ba? Loko-loko din to eh. Natuwa pa siya. Sana nga daw nagkaroon ng patayan. Mas maganda pa. Di ba? Okay ba utak mo parang may sama ka ng loob kay Kindred. Ba't mo sasabihin na mas okay na nagpatayan sila? Nasa matino ka pag-iisip, Gilo Mags? Ba't mo sasabihin mo yan, sa live mo, kung mas maigi nagpatayan nga, mas masaya pa. Sabi, ulitin natin. Silang laban. Kasi siyang may pinapagawa doon. Ano daw? At sasagutin natin yung mga, re-rebuttal natin yung sinabi ni Kindred. Halata naman kasi kuya na kinakampihan si Doc. Sabi, alam mo Ma'am Maris Channel, ang pinupunto ko po doon pagdating ng kasuhan, wala po silang laban. Kasi siyang may pinapagawa doon. Ano daw? Alam mo Kindred, pangalan nito Gilo Mags, pinipilit mo pa rin yung baluktot mong pag-iisip. Huwag ka masaktan sa akin Pinipilit mo na mas may karapatan si Doc Lat kasi siya nagpapagawa ng simbahan. Nagpapagawa lang siya. Actually, hindi naman siya nagpagawa ng simbahan Nag-retouch siya. Hindi naman siya nagpagawa ng simbahan. Teka lang, baka magkamali tayo Guys, for your information, yung ginagawa ni Doc Lat doon, hindi siya nagpapagawa. May inaayos sila. Kasi iba nagpagawa ng simbahan, nakatayo na yung simbahan. Pag sinabi kasing nagpagawa, from the start, pinagawa niya yung simbahan. Di ba? Sila yung nagtayo nun. Alam ko, inaayos lang nila yon ang pagkakaalam ko, no? Anyway, baka mali yung definition ko. Ang alam ko, I don't know pero alam ko, parang extension ba yun? Pintura, yun ang ginagawa nila. Ngayon, huwag mo sasabihin na porke siya ang may ginagawa. Sabi na natin, may pinapagawa siya doon. Siya na may karapatan, kalokohan yung Gilo Mags. Pinipilit mo pa rin yung yung logic mo. Mali nga logic mo. Hindi porket siya nagpapagawa, siya na may karapatan, siya na may ari. Nag-iisip ka ba? Pinipilit mo pa rin, Halata naman kasi kuya na kinakampihan si Doc. Sabi, alam mo Ma'am Maris Channel, ang pinupunto ko po doon pagdating ng kasuhan, wala po silang laban. Wala silang laban? Ano ka, judge? Hindi mo pa nga nakita at di mo nakita yung pinakabuong pangyayari. Sasabihin mo, wala silang laban? Parang, kumbaga, kung ikaw viewers, mapipikong ka. Teka lang, ba't masasabihin wala silang laban? Hindi mo pa nga nakita yung buong pangyayari. Tsaka sabi mo, galing ka, nagtrabaho ka dati sa investigation. Alam mo, ang pag-iimbestiga, hindi basta-basta yon. No? Magtatanong ka muna sa mga tao sa paligid. No? Hindi mo nang tatanungin yung tao ni Doc Lat. Lahat tatanungin mo, pati yung mga yung mga witness, kukuha ka ng mga witness. Ganun yun. Tapos sasabihin mo, talo sila sa laban. Hindi ba't halatang kumakampi ka kay Doc Lat kahit walang resibo? Yan ang resibo. Yan ang resibo, Gilo Mags. Naghanap pa ng resibo. Yan ang resibo. Hinahatulan mo pa sila. Wala pa namang nangyaring investigasyon at wala pang hatol yung korte kung sino man o yung investigador. Ikaw, sasabihin mo, wala silang laban? Ang lupit mo, hindi mo nagigits Ewan ko sa'yo, pinipilit mo pa rin yung pananaw mo na yan. Baluktot naman, para sa akin Hindi ko siya inaaway pero baluktot para sa akin. Sabi, alam mo Ma'am Maris Channel, ang pinupunto ko po doon pagdating ng kasuhan, wala po silang laban. Wala kang karapatan sabihin niya na wala silang laban. Hindi ka nga judge. Kumbaga, kahit naman sino makakarinig nito, talagang may isip na kumakampi ka kay Doc Lat. Kahit di mo sabihin, harap-harapan
Meron ka ng kinukuwang side. Magising ka sa katotohanan, Gilo Max. I-review mo tong pinagsasabi mo. Kasi siyang may pinapagawa doon. Porket may pinapagawa, siya na yung tama. Kalokohan yung Gilo Max. Hindi ka nag-iisip, mambira ka. Saan ang utak mo? Mambira ka, ano? Oh, sagutin mo to. Oh, porket ba na may pinapagawa, siya na yung tama? Ha? Sagutin mo to. Wag mo ilihis. Sagutin mo lang to. Porket ba may pinapagawa, siya na yung tama? Hindi ba't magdedepende yon sa witness, sa mga ebidensya? Hindi yung ikaw magja-judge. Yun ang di mo nakukuha. Napakatalino mo. Ang lupit mo. Eh di sana nga, magkaroon na nga lang ng patayan doon. Oh, di ba? Natuwa ka pa. Oh, alatang ano ka eh. May hugot ka ata eh. May hugot ata to kay Kindred eh. Maganda pa. Para Bire mo, charity vlogger yan ha. Charity vlogger nga ni. Oh, Halinga Prab, kung naririnig mo ko. Bire mga charity vlogger mo. Kuya Bal, yung mga charity vlogger mo, gusto pala patayan eh. Oh, sabi niya mas maganda pa nga daw kung minamatay eh, 'di ba? Nasaan ang utak mo? 'Di ba? Parang alatang ano ka kay Kindred ah. Hindi ko kinakapi si Kindred ah. Pero yung utak mo, pabor ka pa may magkapatayan doon. Bira ka, charity vlogger ka. Yan ang utak mo. Bira ka. sabi, alam mo Ma'am Maris Channel, ang pinupunto ko po doon pagdating ng kasuhan, wala po silang laban. Kasi siyang may pinapagawa doon. Eh di sana nga, magkaroon na nga lang ng patayan doon. Maganda pa. Oh, 'di ba? Maganda pa. Charity vlogger 'yan ha. Sana ang pag-uutak mo. Para at least alam nila yung mga pinaggagawa nila. Ako, concern lang ako sa both side nila. Concern ka both side? Concern ka both side? Concern ka sa taga both side? Lupit mo ah. Sino maniniwala sa iyo? Eh kung ganun pala, di sana meron nang namatay sa kanilang dalawa. Hindi naman ako nagpapatol, ma'am, kasi sabi niya, malaya ka na sabi ni Kindred, malaya ka na sagutin itong mga pinagsasabi ko dito. Di malaya, irespeto niya yung opinion ko naman sa kanya kasi nirerespeto ko. Okay, yan ang gusto mo eh. Yan ang opinion mo sa akin. Wala akong magagawa, sinabi mo na yan eh. Ngayon, ang sasabihin ko naman, ire-rebuttal ko yung sinasabi mo. At irespeto mo naman yung opinion ko sa iyo kung ano po yung nakikita ko, observation ko mula noon hanggang ngayon sa iyo. Di ba? Malayo na 'to. Hindi ka nag-rebut. Alam mo, ang rebuttal, dun sa sinabi ni Kindred. Bakit mo ipapasok yung noon? Kaya nga sabi nga ni Kalinga Barabal, nagsabi ni si Kuya Bal. Alam mo yung duwag? Walang damayan nung nakaraan. Ba't mo ilalabas yung nakaraan? 'Di ba? Ang usapan dito, patunayan mo yung sinasabi mo na nagiging judge ka, na hindi ka one-sided. Tapos, babalikan mo yung nakaraan na ginawa ni Kindred. So, lumalabas, wala ka na sa rebuttal. Lumalayo ka sa issue. Sabihin mo, i-debunk mo o pamalian mo yung sinabi ni Kindred, doon ka mag-focus. Huwag mo sasabihin yung pati nakaraan niya. So, lumalabas, para manalo ka sa argument, kukunin mo yung nangyari noon. Para lang manalo ka. Sagutin mo yung sinasabi ni Kindred. Di ba? Private property ba yung daanan? At the same time, yung sinabing may nagsabi na ang Kalingap ay kulto, bakit hindi mo in-hide? Tapos yung mga viewers na pagpabor kay Kindred, in-hide mo. Pero pag pabor kay Doklat, hindi mo in-hide. Pati sa Kalingap, sinabi ang kulto, hindi mo in-hide. Yun ang paliwanagan mo. Hindi yung pati yung nakaraan nyo, ilalabas mo. Comment si Commander Churba. Selos at inggit yan. Sabi ni Commander Churba. Hello, Commander Churba. Sabi ni Stevie Official, nag-feeling judge na may conclusion na agad. Wala nang hearing sa both. Yes! Yun po ang punto. Dapat to, Commander Churba, paliwanagan mo. Commander Churba, kahit may punto lalo sa ganyang usapin. Marunong siya Ito, ewan ko, hindi ko nagigits yung utak na ito Kaya, irespeto niya yung opinion ko naman sa kanya kasi nirerespeto ko. Okay, yan ang gusto mo eh. Yan ang opinion mo sa akin. Wala akong magagawa, sinabi mo na yan eh. Ngayon, ang sasabihin ko naman, ire-rebuttal ko yung sinasabi mo. At irespeto mo naman yung opinion ko sa iyo kung ano po yung nakikita ko, observation ko mula noon hanggang ngayon sa iyo. Di ba? Bakit pati yun noon idadamay mo?
Observation mo noon hanggang ngayon. Wala na, talo ka na sa usapin. Iaano mo yung noon, di ba? Sabi ni Ate Chay, lus-lus mo, Gilo, halatang may kinikimkim kang galit kay Kindred. Ikaw ang selos na selos. O baka ikaw ang sipsip. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Merlan ni Babuna, si Kindred bumalik lang ng Kalingap para manggulo. Hindi si Kindred nag-hide ng mga comment, huwag nyo nang bintangan, sabi ni. Kasi inutos niya rin po, Ma'am Jane Cortez, inutos niya. Dapat ipagtanggol nyo lang si Kuya Bal. Bakit? Sino bang hindi nagtatanggol kay Kuya Bal? Ano? Tignan niyo yung mga ibang kwako kay Kapisot. Anong mga live ko kay Kapisot? Ano? Hindi ko ba pinagtatanggol si Kuya Bal? Kalokohan. Bakit hindi mo pinuna yung panggagaya ng boses ni TQ kay ano? Kung talagang nagtatanggol ka, ginaya ni TQ yung boses niya. Nandun yung mga tropa pips mo sa likod. Ba't hindi mo ni-reactionan yun? May reaction ka ba doon? Ha? Madali sabihin. Siyempre sasabihin mo. Dali lang naman sabihin, nagtatanggol ka eh. Siyempre, pero ang tanong ko sa'yo, kapag involved yung mga tropa mo, si Doklat sa si Red Zane, nagko-comment ka? Ha? Yung sinabi nagsalita si Red Zane doon sa liblib na lugar, nag-comment ka? Sasapakin niya si Edu, nag-comment ka? Wala kang comment dun, wala kang reaction dun eh. Yung sinabi ni TQ, asar-asan si Kuya Bal, ginaya yung boses. Nag-comment ka? Piling-pili lang yung reaction mo eh. Kung talaga alam mo, naniniwala o nagtatanggol ka kapag binanata mo yung mga tropa mo. Ba't di mo mabanatan yon? Sasapain si Edu. Wala kang sinasabi. Sino maniniwala sa'yo? Pakita mo sa akin na totoo yan. Ha? I-react mo yung mga pinagsasabi ni Red Saints kay Edu. I-replay mo yung mga pinagsasabi ni Gilo ni Red Saints at ni Doklat kay Edu. I-rebat mo. Di mo nga ma-rebat. Halata ka masyado. Siyempre madali mo sabihin nagtatanggol ka. Pero ang tanong, lahat ba nire-rebatal mo? Di mo naman lahat nire-rebat eh. Piling-pili lang nire-rebat mo eh. Halata ka naman. Huwag kang pikunin ha. Huwag kang umiyak. Walang pikunin dito. Matanda ka na. Magkaisidad lang pala tayo. Sino bang hindi nagtatanggol kay Kuya Bal? Ano? Tignan niyo yung mga ibang kwako kay Kapisot. Anong mga live ko kay Si Kapisot? Pisot lang binanatan mo. Pero yung mga tropa mo, hindi mo binanatan. Sasapakin nila si Edu. Wala kang ginawa. Siyempre si Pisot, pwede mong banatan. Si Reche, binanatan mo. Si Doklat, binanatan mo. Hindi mo nga binanatan eh. Kasi tropa mo. Sige, banata mo. Sige, mag-comment ka. Ano masasabi mo doon kay Red Saint? Sasapakin si Edu. Sinabi niyang baby boy. Sige nga, rebat mo yon. I-content mo, Red Saint. Sinabi niyang baby boy si Edu. Sasapakin. Sige nga, i-react mo yon. Hindi mo i-react yon kasi tropa mo yon. Papalusot ka pa. Sige, gawin mo Pag ginawa mo yon, hindi ka talaga traitor. Pakita mo sa mga viewers para paniwalaan ka. I-rebat mo ang sinabi ni Red Zane na sasapakin niya si Edu at yung liblib na lugar. Maniniwala ako. Siyempre si Kapisot, kaya mo banatan yun. Kapisot yun eh. Pero si Red Zane, mababanata mo. Saka si Doklat, hindi mo kayang gawin yun. Maniwala ako. Sige, Commander Churban, ka magla-live. Panoorin kita, nag-work kasi ako eh. Kaya hindi kita naabutan, late na ako na nag-react eh. Tuloy natin. Hindi ko ba pinagtatanggol si Kuya Bal? Kalokohan. Si Edu, pinagtatanggol mo. Totoo ba? Baka sabihin nito sa off-cam, pinagtatanggol ko. Woohoo! Lulusot yan. Bakit? Sa off-cam. Sa off-cam, pinagtatanggol ko. Totoo ba? Pakita mo muna ebidensya mo. Banata mo sa live mo. Live live. Mag-comment ka about kay Red Zane. Tungkol sa sasapakin niya sa Edu. Hindi nga kita narinig nagsalita doon. Tahimik kayo lahat. Nagbubulag-bulagan lang sila. Hindi po ako nagsasalita doon sa ma'am. Nagbigay lang ako ng opinion sa gulo doon. Gulo, speaking of delikadesa. Respeto. Yan tayo. Sa sinasabi niya, respeto at delikadesa. Natatawa ko sa sinasabi niya. Delikadesa? Saan ba yung delikadesa? Delikadesa? Hello, Kalingap Mick, shoutout. Siya kaya, may respeto? Alam mo, kasama niyo pala si Kuya Bal doon sa nangyari. May respeto ka ba? Ang ganun tao, pinapakita mo kay Kuya Bal ang ugali mo? Bakit si Kuya Bal ba nagreklamo?
Tanong ko sa'yo, Jilo. Si Kuya Bal ba? O, nakasama pala nila si Kuya Bal. O, tanong ko sa'yo, bakit in-upload ni Kuya Bal yung away? Jilo Mag, sagutin mo ako. Kung si Kuya Bal may reklamo sa ginawa ni Kindred nung panahon na yon, bakit in-upload ni Kuya Bal yung away nila? Bakit hindi pinagalitan ni Kuya Bal? Kasi kung mali si Kindred, dapat si Kuya Bal, magwawala si Kuya Bal pag sasabihin niya si Kindred. Pero bakit hindi niya pinagalitan si Kindred? Di mo ba naiisip yon? Bakit in-upload pa ni Kuya Bal yung away nila? Napanood ko in-upload ni Kuya Bal eh. Bakit in-upload ni Kuya Bal yung away nila ni Doklat? At hindi niya pinagalitan si Kindred? Oh. Tapos sasabihin mo, delikadesa? Eh si Kuya Bal nga tahimik eh. Ikaw lang may reklamo eh. Sabi mo, delikadesa? Oh, kapwa Team Kalinga po yan ha. Sasabihin mo, walang delikadesa? Ganun pinapalabas mo? Ha? Speaking of delikadesa, Oh. respeto. Oh. Yan, dyan tayo sa sinasabi Oh. niyang respeto at delikadesa. Oh. Natatawa ko sa sinasabi niya, delikadesa. Oh. Siya kaya may respeto? Alam mo, Oh. kasama niyo pala si Kuya Bal Oh. doon sa nangyari. Oh. May respeto ka ba? Ang ganun Oh. tao, pinapakita mo kay Kuya Bal ang ugali mo. Oh. Yun ba At yung least, at least si Kindred, totoong tao, marunong magalit, hindi siya ipokrito. Alam mo si Kindred, kahit ganun yun, no, matapang masyado, eh kahit papaano hindi siya plastic. Pinapakita niya, pag galit siya, galit talaga siya. Hindi siya plastic, hindi siya duwag. Oh. speaking of delikadesa, Oh. respeto. Yan, dyan tayo sa sinasabi niyang respeto at delikadesa. Oh. Natatawa ko sa sinasabi niya, delikadesa. Siya kaya may respeto? Alam mo, kasama niyo pala si Kuya Bal doon sa nangyari. Oh. May respeto ka ba? Ang ganun tao, pinapakita mo kay Kuya Bal ang ugali mo. Yun ba yung may respeto? At least, pinapakita niya ang totoong kulay niya. Kesa naman yung nagtatago ng totoong kulay. Eh, mas balibang ako kay Kindred eh. Sabi na Ma'am Lorena Aguilar, alam kasi ni Kuya Bal na nasa tama si Commander Kindred. Etong si Kuya Gilo Mags, nakabaluktot na utak nito. Sabi ni Ma'am Lorena, binabasa ko, Ma'am Lexa, Gilo saan din ang delikadesa mo at respeto? Nasa antay ang kaluluwa mo, huwag kami Gilo. Oh, di ba? Oh, Elmira, totoo si Kindred TV, hindi pa kitang tao. Respeto? Hindi mo inisip yung kahihiyan ng Kalingap? Oh. Kasi kapag nag-imbestigan, sino mga yan? Sino naggulo dyan? Kalingap. Di ba kahihiyan ni Kuya Bal? Nasaan yung respeto mo kay Kuya Bal? Kindred? Nagsasalita ka na wala akong delikadesa, may respeto ako pero wala akong delikadesa kasi minsan nakikita mo ako na nadadaanan ng video doon. Natural, kasama namin si Pure Health, ipapagamot namin si Pure Health. Masama ba na nagkakatagpo kami doon kay Pure Health? Wala namang masama doon. Hindi naman pinuna ni Kindred yun ang pagkakaalam ko eh. Kumbira ka naman. Oh. Tapos porket sabihin mo na medyo panig lang yung opinion ko kinaiking, is antay na ako. Pinagsasabi ng mga supporters mo, antay na. Hindi si ano yon, yung alam mo yung supporters, wala tayong magagawa doon. No, kung ano sabihin ako kay viewers ko, kung ano sabihin sa'yo, wala akong magagawa. Eh, opinion nila yan eh. Walang kinalaman si Kindred sa sinasabi ng mga viewers. Huwag mong ipilit idikit yon. Kahit supporters niya yon, kung ang supporters niya ganun ang nakikita, wala kang karapatan doon. Huwag mo idikit kay kay Kindred yon. Gilo Mags. Kapag mga kapwa mo pala na vlogger ang mag-opinion, antay na. Pero kapag ang mga ang mga reactor ang nagsasabi, hindi antay. Hindi ganun. Kapag reactor ang nagsasabi, hindi antay. Ganito lang yon, oy. Depende kasi sa opinion yun. Kasi ang problema sa'yo, yung opinion mo sablay. Tapos aalis mo sa live mo yung mga kalingap na sinasabi lang sa'yo na hindi private property yung pavement. Yun lang naman eh. Alam mo, hindi masama magbigay ng opinion. Pero ang opinion na sablay, talaga mararamdaman ng mga viewers yan. Mga viewers matatalino yan. Mas matalino pa nga sa atin yan eh. Totoo lang mga viewers. Matatalino pa nga viewers kaysa sa amin eh. May mga punto sinasabi ng mga viewers eh. Ang problema kasi opinion mo sablay. Tapos may nag-comment pa ang Kalingap kulto. Hindi ka nagalit. Mas nagalit ka dun nagsabi na hindi po yung private, public po yun. Nagalit ka. Hinide mo. Pero yung nagsabi ng kulto, nasaan yung delikadesa mo? Sasabihin mo yung word na delikadesa? Nasaan yung delikadesa mo?
Sinabihan ng kalingap na kulto. Hindi mo malang sinipa, hindi mo malang minura, tanga. Eh ano kung charity vlogger ka? Ang pakialam ko. Eh biri mo, binabasos yung kalingap, di ka nagsalita, di ka nagalit. Yun ang sagutin mo. Bakit yung nag-comment na sinabihan ng kalingap na kulto, hindi mo pinansin, hindi mo pinagalitan? Yun ang sagutin mo, huwag mong ilayo. Sagutin mo, bakit hindi mo pinuna yung nagsabi na ang kalingap kulto, hindi ka tinaasan ng, ng buhok? Pero sabi mo, delikadesa. Alam mo ba yung word na delikadesa? Dapat nga, iparealize mo sarili mo yun eh. Hindi mo man lang pinagtanggol ang kalingap, sinabi ang kulto. Oh, bira ka. Simple lang gagawin mo. Binasa mo pa yung comment ha. Simple lang. Hindi mo, ako. Nakakatawa naman kayo. Oh. Pinahiyan niya ang kalingap. Yun ang totoo. Ha? Nasaan ngayon yung respeto mo, Kinred? Ha? Nasaan ngayon yung respeto mo? Ha? Yung sinasabi mo, may respeto ka, pero wala ka naman delikadesa, sabi mo kasi bakit? Alam mo ba ang utak ko? Oh. Ikaw ba nagmamando ng utak ko? Oh. Wala pong nakakabayad ng prinsipyo ko, Kinred. Kahit sino Oh. wala nakakabayad ng prinsipyo ko. Oh. Kung ganun ang ugali nyo, wag niyo akong i-compare, wag niyo akong isali sa kanyo sa pag-uugali nyo. Kasi nga yung bibig mo, yung pagiging mo, yung komento mo, alam mo, hindi namin nababasa utak ng tao. Pero yung lumalabas sa bibig, doon ka pinupuna. Tama naman sinasabi mo eh. Hindi namin nababasa kahit sino. Hindi natin nababasa ang utak ng isang tao. Pero malalamat, makikilala mo kung ano ang nilalabas sa bibig nito. Sabi nga nila, ang isda nauhuli saan? Sa bibig. Sa bibig nauhuli. Ganun yon, pambihira. Kasi sabihin niya, hindi niyo naman nababasa utak ko. Hindi ko nababasa utak mo. Pero, nauhuli ang isda. Saan? Sa bibig. Ganun yon. Teka lang po kunin ko yung aso. Sawit itong aso ko eh. Alam po commercial lang. Gulong parang ulan ng papel, walang tigil ang daloy. Sabi ng kapitbahay, grabe naman tong taong to. Tahimik si boss, pero bulong niya, swerte ko! Paldo si boss, oo paldo si boss. Hindi niya nakukuha yung punto na yon. Kung ganun ang ugali nyo, yung nababayaran kayo, pagdating sa pera, ibahin nyo ako. Dahil hindi po nababayaran ng prinsipyo, hindi po nababayaran ng pera ang prinsipyo ko. Talaga? Kahit kasama ko pa, kahit sino pang kasama ko. Oh. Bakit? Porket na nakita mo na kami na ganyan, nakita mo ba na pinag-uusapan namin ng kalingap? Nakita mo ba na pinag-uusapan? About lang sa trabaho. Kapag nakikita mo kami, yan ang sagot ko sa mga pinagsasabi mo. Oh, sabihin mo, yung katawan ko, nasa kalingap, kaluluwa ko, nasa Team Guapa at nabayaran na daw ang may ebidensya ka. Hindi ko nga sila kinakausap na yung mga Team Guapa ka galit na galit sa akin. Paano mo ba sasabi na kakatawa ka naman? Nakakatawa talaga yung opinion ko. Ngayon, irerespeto mo yung opinion ko sa'yo. Ang tingin ko kasi rin sa'yo, sip-sip eh. Bakit? Kindred, sip-sip ka pala eh. Bakit ko sinabi na sip-sip ka? Nagsusumbong ka pala. Oh, Alam mo, hindi si Kindred ang nagsusumbong. Ang nagsusumbong, itong mga lintik na viewers. Sila ang pagalitan mo. Nag-live si Kalingap Rob. Ang mga comment na mga team Kalingap, si Gilo Max Balimbing. Panoorin mo yung live ni Kalingap Rob. Sino sinusumbong? Si Kindred ang sinusumbong? Hindi. Ikaw ang sinusumbong. Dahil doon sa komento mo at doon sa live mo. Huwag mo sasabihin si Kindred sip-sip at nagsusumbong. Para kang iyaking bata. Manood ka sa live ni Kalingap Rob. Ikaw ang sinusumbong ng viewers mo ibintang kay Kindred. Ang mga viewers ang nagsusumbong. Huwag ka masyadong halata. Viewers ang nagsumbong, hindi si Kindred. Bira ka. mo ba sasabi na kakatawa ka naman? Bira ka. Nakakatawa talaga yung opinion ko. Ngayon, irerespeto mo yung opinion ko sa'yo. Ang tingin ko kasi rin sa'yo, sip-sip eh. Bakit? Oh. Bakit ko sinabi na Bagay, karapatan niya yan. Kung anong tingin niya kay sip-sip eh. Sip-sip si Kindred, sabi niya eh. Irespeto natin. Sige, sip-sip ka? Nagsusumbong ka pala. Oh. Nagsusumbong ka pala. Pero mo, ikaw din nag-amin. Nagsumbong ka kay Edo, sinumbong mo ako. Anong dahilan na sumbong mo ako? Anong sagot ni Edo sa'yo? Alam ko na yan, Kuya Kindred. Yan ang sagot niya. Kasi, about dito kay kay Edu, naman na kapag nag-uusap kami kay Edo, sasabihin ko pa sa'yo yung mga pinag-uusapan namin.
Ayaw lang talaga ni Edo ang gulo. Sumusunod lang ako sa gusto niya. Huwag mong sabihin na porket na ganyan hindi na pinagtatanggol si Edo. Maling-mali ka. Maling-mali naman yung mga pinagsasabi mo. Ngayon lumalabas sa bibig mo na sip-sip. Ikaw ang sip-sip. Bakit ko nasabi na sip-sip ka? Kasi nagsusumbong ka. Hindi nga siya nagsusumbong. Tsaka alam mo ako totoo lang alam mo kasi ganito lang yun eh. Tingnan mo sino ba yung pinaka-boss mo, si Edu? Kasi ayaw ni Edu na sumagot ka kasi para walang gulo. Alam mo, kahit ako sabihin ni Edu, hindi ko rin siya susundin eh. And ako kasi, totoo lang Gilo Mags, I think siguro may respeto ka kay Edu. Pero alam mo, binaba natin di lang naman si Edu, ang kalingap eh. Kasi ang naging naging excuse mo dito, dahil gusto ni Edu na tahimik, wag ka sumagot, sinunod mo. Pero ang tanong ko, sino ba ang pinaka si Edu lang ba? Ibig sabihin, pag ang Team Kalingap binabanatan ng mga tropa mo, tahimik ka? Di ba? Kahit naman ako sabi ni Edu, ayoko ng gulo, Kuya Gilo Mags. Narinig mo, sasapakin, tapos sinisiraan si Edu, tatahimik ka? Ako di ako sipsep. Sige, alisin mo na lang ako, Edu. No? Awayin mo na ako kung awayin mo ako, pero pagtatanggol kita. Hindi ko hayaan na sirain ka nitong mga tungaw na to. Ganon yung hindi sip-sip. Kasi wag mo na patulan para walang gulo. Sige, tahimik ako. Di ba? Pwede mong palusot yun eh. Pwede mong gawin palusot, pero kung ako tatanungin mo, kung talaga nagtatanggol ka, tsaka kalingap ka talaga. Hindi lang kay Edu. Hindi lang si Edu binabanato ng mga yun. Kalingap. Tinatawag na prinsipe at hari. Si Doklat, di ba? Tinatawag niya prinsipe at hari si Kuya Bal. Ba't di ka nagsasalita? Si Edu labas, sige. Mo ipagtanggol si Edu, yun ang gusto niya. Pero ang kalingap, pinagtatanggol mo? Dahil papalusot mo, dahil si Edu ayaw ni Edu na sinusunod mo lang si Edu. Kalokohan. Kahit ayaw ni Edu, pagtatanggol mo yun, mambihira ka. Kaya sinasabi ni Kindred yung kay Edu, kasi sobra yung ginagawa ng mga tropa mo, hindi ka nagsasalita. Di ba? Hindi dahil nagsabi nagsusumbong siya, hindi. Naawa siya kay Edu. Hindi mo man lang ipagtanggol. Ngayon, papalusot mo dahil ayaw ni Edu. Kahit ayaw ni Edu, may utak ka. May puso ka. Alam mo, at tama't mali. Ba't mo susundin si Edu? Anyway, boss mo nga naman. Pero ewan ko, ba't pagdating sa Kalingap, tahimik ka. Sinabi ang Kalingap ay panatiko, ay kulto, wala kang salita kasi si Edu pala pinapakinggan mo. Pagdating sa Kalingap, wala kang pakialam, ganon. Kapag sinabing Kalingap, kulto, okay lang sa'yo. Pero pag si Edu, tahimik ka. Ang birang utak yan. Hindi ko alam kung sino talaga totoong sipsip eh. Ewan ko lang Hindi ko alam kung sino totoong sipsip. Pero may naamoy akong sipsip. Nagsusumbong ka, yan? Nagpapalakas ka? Ako, never kong ginawa yung pagsusumbong-sumbong kahit sino. Itanong mo kay Rab, tanong mo kay Kuya Bal, tanong mo kay Edu, kahit sino sa atin. Yung mga parehas natin partner na Kalingap. Magtanong ka kung sino ang kinikwento ko na buhay ng may buhay. Never kong ginawa yon. Ang sip-sip, yung nagsusumbong, nagpapalakas, yun ang sip-sip. Hindi ka sip-sipin yun. Porkit nagsumbong, sip-sip na. Hindi pagiging sip-sip yun. Ang bira ka. Ano yung gusto mo? May ginagawang kalokohan, hindi mo isusumbong? Masama ba magsumbong? Ang bira ka. Parang ganun lang tingin ko sa'yo kasi mahilig ka sa ganyan. Mahilig ka sa sumbong. Ano yan? Nagpapalakas ka? Anong mapapala mo dun sa pagpapasumbong mo at pagpapalakas mo? Viewers nga nagsusumbong. Pero anyway, sabi niya yan. Okay. Para ganun ay appreciate ka ng mga viewers mo? Ang bira. Aramid na ng pakakitaan. Puro kayo sumbong. Anong mapapala nyo sa kasusumbong nyo? Nag-award ba kayo dyan? Kumikita. Maliban lang kung binabayaran kayo. Ay, mukha palang pera to. Kailangan pala bago ako magsumbong, may babayaran ka. Lintik tong to. So, dapat pala pag nagsumbong ka, dapat babayaran ka. Parang wala ka mapapala sa pagsusumbong. Alam mo, hindi masama magsumbong eh. Ano silbi ng mga pulis kung wala tayong pagsusumbungan, di ba? Di ba? Kaya nga may nahuhuling kriminal kasi may nagsusumbong eh. Sinusuplong eh. Kunwari may mali. Isusumbong mo. Hindi porkit nagsumbong na masama na. Mamaya nagsusumbong siya kasi concerned lang siya.
Kung pasamain ang pagsusumbong ay masama, hindi. Ang masama lang sa sumbong, nagsusumbong ka na walang ebidensya. 'Di ba? 'Yun ang masama. Kung magsusumbong ka, dapat may ebidensya. Pag walang ebidensya, 'yun ang mali. Pero kung may ebidensya naman, sinabihan ng kalingap, kulto. Hindi mo man lang hinay, hindi mo pinagalitan. 'Yun, ebidensya 'yun eh. Masama ba 'yung isumbong ka, may ebidensya naman. Binabayaran kayo, mukhang pera na kapag ganon. Sabagay, ganon naman ginagawa mo sa live mo eh. Matindi yun. Sinabihan niya sa Kindred na ano daw, mukhang pera. Kasi daw yung ginagawa sa live niya. Matindi yun. Sip-sip na mukha pang pera. Matindi to si Gilo Mugs Commander Churba, bakit yung paglusob ni Kuya Brooks sa bahay ni Iking wala siyang reaksyon? Sinapak niya si Iking. Oo nga. Oo nga, no? Commander Churba, masyado ka madaldal. Marami kang nalalaman. Pero tama ka na, no? Ba't kay Kuya Brooks? Oo nga, no? Oo nga, no? Yung bakit yung paglusob ni Kuya Brooks sa bahay ni Iking, wala siyang reaksyon. Oo nga, no? Tama ka dun, Buti sinabi mo, Commander Churba. Nang bigla ako napaisip dun, Nasaan yung delikadesa mo, nasabi mo? Nagpapaawa ka sa live mo. Parang ganun na rin. Nasaan yung delikadesa mo? Tapos pati yung second channel ko. Ginagalaw ka ba yung second channel ko? Pakialam mo sa second channel ko, Kindred. Pakialam mo sa channel ko. Gumawa ka rin ng channel mo na second. Bakit mo pakikialaman yung second channel ko? Ginagalaw ka ba? Nakakaabala ba sa'yo? Oo nga naman. Ito naman, tama naman si Gilo Mugs. Ba't kasi pinapakailan mo yung Kindred? May punto naman siya. Pinapakailan mo yung second channel niya. Oo nga naman, Tahimik po ako. Hindi po nakakaabala yung channel ko sa'yo. Tama na, Yan ang katotohanan. I-real talk kita. Ito ay opinion ko lang sa nakikita ko rin na ugali mo. Mula noon, tingnan mo, wala nga kang respeto. Sa lighthouse pa lang, nag-aaway-away kayo. Sa lighthouse, nag-aaway-away kayo. Nakita mo ba na nakipag-away ako sa lighthouse? Kayo, nakikipag-away kayo. Anong ginagawa nyo? Away kayo kila Kapronde, sila Marlon. Nasaan yung respeto nyo kay Kuya Balat at Edna? Para-parehas lang naman tayo na dayuhan. Pero hindi nyo na nirespeto yung may-ari ng bahay na nag-aaway-away pa kayo doon. Yun yung sinasabi mong respeto. Ba't mo sinilalabas siya? Sabi mo hindi ka nagsusumbong. Ba't sinasabi mo yan sa tao? Nilalabas niya na yung mga ginagawa niya. Tsaka normal naman yung may mag-aaway, no? Sa loob ng bahay, normal naman may nag-aaway. Normal lang, puro lalaki kayo eh. Di ba? Lalaki kayo, normal naman nag-aaway. Pero ba't mo nilalabas yan, di ba? Kung nasan yung respeto mo sa kalingap, bakit yung ganyang kwento na nag-aaway sa lighthouse, ba't mo kinukwento? Nasaan yung delikadesa mo? Tsaka dapat di mo na dinadamay yan, yung ginagawa nilang away sa lighthouse. Di ba? Nasaan yung delikadesa mo? Ngayon, malalaman na maraming tao na nag-aaway sila sa lighthouse, pero normal lang po nag-aaway. Di man, normal po yan, no? Di ba? Normal lang naman yan may nag-aaway. Yun ba yung sinasabi mong respeto? Eto, opinion ko lang naman sa'yo. Kasi ikaw, sabi mo, i-rebuttal ko yung opinion mo. O sige, yung opinion mo, ginagalang ko yan. Yan, hindi ko naman na mababago yung sinabi mo eh. Sinabi mo na yun eh. Pagtanggol kasi ng mga traitor. Pagtanggol. Wala naman kayong may papakita ng traitor na saan. Ipakita nyo naman kasi. Bakit po? Siyempre, alam mo naman ang traitor. Ang traitor, di magsasalita yan. Kaya nga, di ba, no? Kaya nga traitor eh. Ito guys, di ko siya sabing traitor siya. Ang punto ko lang, yung traitor kasi, yung spy. Siyempre, spy yun. Siyempre, hindi magpaparamdam na traitor. Sino bang tangang, primo, kunwari, ako nanonood kasi ng mga pelikula na ganyan eh, mga spy, mga traitor. Ano yan eh, tawag yan, nilulubog. Ano? Para makapasok sa kalaban, ilulubog ka. Natural, sino bang tangang traitor? Hoy, traitor ako. Traitor. Siyempre, ang traitor, tahimik yun. Ang traitor, magaling magtago yun. Hindi yung magsasabi kahit nahuli na yun, huwag kang aamin. Di ba? Sabi nga kahit mahuli ka, huwag kang aamin. Dahil diloyad mo siya, wag mong pakialaman, sabi ni Bamberna di Babulas. Anong respeto hanap mo, kabayan? Sige, ilabas nyo na lahat ng nakakalingap much better. Magsilayasan na lang kayo sa kalingap, sabi ni Ma'am Julie Q. Alam mo, ako, gumawa ko ng channel ko. Wala ka nang pakialam doon sa channel ko. Hindi naman nakakaambala sa'yo. Wala namang ginagawa yung channel ko sa'yo. Gumawa ka rin ng channel mo. Bakit mo papakita? Nalis na sa usapan eh. Napunta na dun sa second channel niya. Layo na ng usapan. Sagutin mo kasi. Sinabihan na kalingap ay kulto. Hindi mo sinagot. Sabi ni Boss Archie Gabinete, dapat kasi bago siya nagbigay ng opinion dun sa upload video ni Kuya Bal,
inalam muna niya kung bakit umabot sila dun sa ganong sitwasyon. At sabi ni My Lamting, sabi nga ni Kalingap Prab, 100% si Kindred Kalingap. Ang sakit. Talaga sinabi ni Kuya ni Kalingap Prab yun? Sabi ni Amelita Nunes, kapal na mukha niya ni Gilumag. Kasi nga kung saan siya makinabang, dun siya kay Edu. Buntot siya, pero ni minsan hindi naman niya laman lang pinagtanggol si Edu kay na Doklat at Redzing. O, di ba? At kay Hadaz, hello po. Ito din, Gilumag, isa din yan. Lorena Aguilar. Kaya nga, Tridor malamang hindi magpapalatayan para hindi mapagdudahan. Haha, kakatawa utak mo, Gilumag, sabi ni Ma'am Lorena. Alaman. Oh, tapos sabihin mo, sinasamantala ko si Edo. Nasaan? Oh, nasaan yung pagsasamantala mo? Bakit hindi mo kausapin si Edo kung pinagsasamantalahan ko siya? Oh, hindi nga ako makapag-vlog sa kanya kung hindi niya sasabihin. Dahil may respeto ako. Yun yung tinatawag na respeto, Kindred. Hindi tulad ng mga iba na kadabirada, kamera. Oh, yun ang katotohanan, yung mga real talk. Sinasagot ko lang yung mga opinion mo sa akin. Ngayon, sasagutin ko yung opinion mo sa akin. Nire-respeto ko yan kasi opinion mo na yan eh. Yan ang tingin mo sa akin. Ngayon, yung opinion ko, ire-respeto mo rin. Oh. Bakit? Ay, bet, siyempre, alam nga naman, di ako nakikialam. Nasa Kalingap ako, madam. Kahihiyan po yan ng Kalingap kasi nasa panig siya ng Kalingap. Pagdating ng paano, sino nang gulo dyan, mga tao? Ay, mga Kalingap. Di ba ako damay? Oo, pero alam mo, may punto ka doon. Pero kasi, bakit kasi ang dating, parang nakakahiya yung Kalingap sa side mo? Kasi alam mo yung kwento mo kasi, ang dating kasi sa talaga sa tao, Gilomax, kung talagang Kalingap ka. Kasi may isip ng tao, biriin mo, hindi mo pa naman alam yung buong pangyayari, pero pinapalabas mo, nakakahiya yung Kalingap. Sila yung lumusob, ikaw pa may sabi, lumusob sila doon. Kaya nga, hindi mo naiintindihan sinasabi mo, dapat yung live mo panoorin mo maghapon. Yun ang gawin mo, panoorin yung live mo. Makikita mo doon talagang kawawa yung ano. Tapos sa pinapalabas mo pantalo ang Kalingap. Kaya maraming ano sa'yo, maraming nakapon nasa sinasabi mo eh. Hindi mo maribat yun eh. Hindi mo sinasagot eh. Dinadamay mo yung issue sa issue dun sa Lighthouse, nag-away sila. Ang dami mo sinasabi, pati second channel mo. Sagutin mo na lang yon, no? Bakit ang sa kwento mo, parang ang Kalingap talo na agad. Sila yung mali. Oh, di ba? Ayan eh. Yan ang tingin mo sa akin. Ngayon, yung opinion ko, ire-respeto mo rin. Oh. Bakit? Ay, bet, siyempre, alam nga naman, di ako nakikialam. Nasa Kalingap ako, madam. Kahihiyan po yan ng Kalingap kasi nasa panig siya ng Kalingap. Pagdating ng paano, sino nang gulo dyan, mga tao? Ay, mga Kalingap. Di ba ako damay? Ay. Di ba? Kasi yun, tingnan mo. Parang sa bibig mo kasi, ang nanggulo, Kalingap. Hindi ba ako damay? Parang ang sakit kasi makapapakinggan nun, Gilomax. Hindi mo ba nagigit sinasabi mo? Parang sinasabi mo, nanggulo talaga dito, Kalingap eh. Nakakaano eh. Di ba? Yun ang walang kadalikadese eh. Pinapalabas mo ng gulo dito, Kalingap eh. Isa pa. Rin. Oh. Bakit? Ay, bet, siyempre, alam nga naman, di ako nakikialam. Nasa Kalingap ako, madam. Kahihiyan po yan ng Kalingap kasi nasa panig siya ng Kalingap. Pagdating ng paano, sino nang gulo dyan, mga tao? Ay, mga Kalingap. Di ba ako damay? Oh, di ba? Parang pinapalabas niya, ang nanggulo talaga doon is yung Kalingap. Ang pangit pakinggan eh. Ewan ko, hindi niya siguro naiintindihan sinasabi niya. No? Totoo lang, hindi niya alam ang sinasabi niya. Kasi una pa lang statement niya, ang Kalingap ang nanggulo. Hindi nga naman nanggulo ang Kalingap doon eh. Hindi sila nanggulo. Pambira ka, Gilomax. Hindi mo naiintindihan pinagsasabi mo. Yan o, di mo pa alam yung buong pangyayari. Sinasabi mo dito, bakit? Oh, pag nanggulo sila, di ako madadamay. Ba't nanggulo ba talaga? Bakit? Ay, bet, siyempre, alam nga naman, di ako nakikialam. Nasa Kalingap ako, madam. Kahihiyan po yan ng Kalingap kasi nasa panig siya ng Kalingap. Pagdating ng paano, sino nang gulo dyan, mga tao? Ay, mga Kalingap. Di ba ako damay? Di ba? Parang lumalabas, nanggulo talaga yung Kalingap. Hindi niya nagigets eh. Ewan ko nasa ng utak na ito. Ewan ko guys, hindi ko talaga mag-gets no. Sabi ni JM YouTube channel, respeto, natural, papayagan ka ni Edu. Kung may respeto ka, hindi mo gagawin i-vlog siya para gawin content. Oo, di ba? Natural. Mapupuna siya pag puro Edu yan. Di ba? Hindi niya gagawin niya, puro Edu siya. Ay. Ang mahirap dyan kasi, hindi, yung sinasabi mo, sisip-sip. Wala ka nang pinagkaiba doon sa sip-sip kasi ikaw ang nagsusumbong. Oh, ikaw ang nagsusumbong. Ang taong sip-sip, yung pala sumbong. Kasi ako, never kung ginawa na nagsusumbong-sumbong, kadabirada. Ano yung magpapasikat? Anong mapapala mo para i-appreciate ka? Appreciate ka ng boss.
Diyos ko, Lord, saan ka pa? Tama ka, hayaan mo sila, wala sila pakialam kasi sila di nila alam ang respeto. Yan, sasabihin nila, may respeto ka pero wala kang delikadesa, bakit? Yung utak ko, ay utak mo na rin pala kasi alam mo na yung alam mo nang laman ng utak ko. Hindi. Binabase yun sa sinasabi mo kasi sa lumalabas sa bibig mo. Yung sa lumalabas sa bibig mo ang may problema. Yung statement mo kasi. Sabi ni Bel Santos, kayong mga BFF mo ang tinutuligsan namin noon pa. Dahil iba ang mga kilos nyo. Habang nasa K-Boys kuno kayo, kayo ang literal na mukhang pera kasi panay kayo dikit kay Rob at walang charity. Okay, pakinggan naman natin to guys. Itong sinasabi ni Kuya Miel, no? Maganda itong paliwanag ni Kuya Miel dito. Ito sa mga viewers natin, pakinggan natin, no? Maganda yung parang may relation to sa sinasabi ni Bel Santos. Sabi ni Ma'am Bel, kayo ng mga BFF mo ang tinutuligsa namin noon pa. Dahil iba ang mga kilos nyo. Habang nasa K-Boys kuno kayo, kayo ang literal na mukhang pera. Kasi panay kayo dikit kay Rob at wala ng charity. O sige, pakinggan natin to. Sure ko po yan, inaalagaan ko talaga yan. Yan, di baling magtsinelas na lang ako, hindi ko gagamitin yung sapatos kung walang okasyon. Totoo yan. Yan. Ginagamit ko lang yung sapatos niya na yan pagka may okasyon. Yung binigay niya sa akin na Adidas. Grabe. Ayan. Kasi hindi naman ako paratot. Na pagka may bago, suot kagad. Pag may bago, suot kagad. Hindi ako ganon. Alam niyo ba yung paratot? Sino mga kapampangan dito? Ayan. Hindi nga. Oo. Totoo yun. Naimbag nga Malen Manong Obilito. Yan, from Ma'am Minoa. Yan. Lily Moreno, sabi ni Jilo, dati pa daw may mga inggitan sa Kalingap. May nainggit lang daw sa kanya. Walang naiinggit. Ha? Ganito yan. Yung sinasabi na iinggit, yung pagiging K-Boys nila, ganito yan. Ayan. Explain ko sa inyo na mabuti ha. Nag-announce si Kalingap Rab na every other 2 weeks magkukuha siya ng makakasama sa Team BSN, sa Lighthouse. Ha? Nangyari, nung sumama sila, ha? Ito totoo dyan. Nung sila yung sumama at nakabuo sila ng grupo doon, hindi na po yan kumalas. Totoo! Talaga? Talaga? Tapos? Marami sila. Ha? Iniwan na si Kuya Bal. Oo! Talaga? Oo! Kaya pala, pag may issue kay Kuya Bal, tahimik ha. Oh, hindi nagsasalita. Oh, parang kay Edo lang talaga siya, ano? Kasi ganun ang nakikita ko rito, kay Edo lang sila eh. Wala sila kay Kuya Bal. Pag binabas si Kuya Bal, tahimik lang. Ano? Oh, mambira. Pag binanatan sila ni Doklat, ni Red Saint, takot sila. Hindi sila nagsasalita kasi tropa nila. Oh. Ha? Nangyari, nung sumama sila, ha? Ito totoo dyan. Oh. Nung sila yung sumama at nakabuo sila ng grupo doon, Oh. hindi na po yan kumalas. Marami sila. Iniwan na si Kuya Bal. Ay, putik oh. Eh, mas matindi sa sip-sip yan, Kuya Mel. Oh, dumikit na ng dumikit. Hindi na umalis. O, di ba? Oh. Real talk yan. Oh, real talk. Ngayon, oh. nawala na yung 2 weeks. Kasi Oh. paano kang papalit kung maaga pa lang, nandun na sila, nakaabang na. Di ba? So, kaming mga sasama dapat, nahiya na lang. Umuwi, doon na lang kami. Kasi hindi naman permanent yun eh. Ah. Para ma-promote lang yung channel. Oh, so ibig sabihin pala, noon pa, Kuya, may rotation dapat. So, sa mga vlogger, para ma-promote daw yung channel noon, may rotation, 2 weeks. Tapos ang masakit, hindi na daw sila umalis. Paano pa? Oh, 'di ba? Parang ganoon yung nakukuha ko. Tama po ba? O ulitin natin ha. Maganda sinasabi ni Kuya Mel. Buo sila ng grupo doon, hindi na po yan kumalas. Marami sila. Oo. Iniwan na si Kuya Bal. Oo. O, di ba? Real talk yan. Yan, iniwan nila si Kuya Bal. O, tapos? Ngayon, nawala na yung 2 weeks. Kasi paano kang papalit kung maaga pa lang, nandun na sila, nakaabang na. Ay, putik. Di ba? Oh, kaya pala. Oh, so may rotation pala dapat yun. Kaya pala sila ang na-promote. Okay? So, kaming mga sasama dapat, nahiya na lang. Doon na lang kami. Kasi hindi naman permanent yun eh. Para ma-promote lang yung channel. Pero ang ginawa nilang permanente. Oh. O si Kalinga Prab po kasi sa sobrang bait niya, hindi siya makapagsalita sa mga tao niya. Oo, kasi syempre si Kalinga Prab, mabait yun eh.
Ang hirap din naman na magsalita si Rob against them. Oy, tama naman. 'Di ba? May rotation 2 weeks. Ba't di kayo magsilayasan? Iba naman. Oh, syempre di gagawin ni Kalinga Prab. So ibig sabihin, may rotation pala talaga. Tapos, Na, huwag naman kayo ganyan. Ayaw niya nung may napapahiya. oh, Parang si Kuya Bal yan. Kaya yun, oh, naging permanent sila doon. oh. At hindi na bumalik nung kay Kuya Bal para doon na mag-support sa program ni Kuya Bal. At doon na sila kay Kalinga Prab. Paldo! Kaya pala si Kindred, nagtatawa kay Kindred, ang tagal na ni Kindred sa Kalingap, pero hindi siya ganun kay Rob, no? Kumbaga, pwede naman pala lagi siya mag-vlog kasama si, Kalingap Rob, pero hindi niya, nito lang, recently lang, nakakasama na ni Kalingap Rob, pero may rotation pala. So, ang dating, hindi na sila umalis. Dumikit na sila kay Rob at iniwanan daw si Kuya Bal. Kaya pala minsan, kapag binabas si Kuya Bal, tahimik Oo. Huwag naman kayo ganyan. Ayaw niya nung may napapahiya. Oh. Parang si Kuya Bal yan. Kaya yun, naging permanent sila doon. At hindi na bumalik nung kay Kuya Bal para doon na mag-support sa program ni Kuya Bal. At doon na sila kay Kalinga Prab. Oh. Kaya nagkaroon ng K-Boys 2. Sila yung ginawang K-Boys 2. Dahil hindi na sila umalis doon. Putik. O, siguro, usapan na, huwag na kayo alis dito lang kayo. Basta dito lang kayo. Oh. Pabayaan nyo kung may dumating. Basta dito lang kayo. Ganyan. Yan ang totoo niyan. Oh. Walang naiinggit. Kasi kung may naiinggit, dapat siniraan na kayo noon pa. Oh. Di ba? Lalo na ako, hindi mo naman pwedeng sabihin naiinggit ako sa'yo. Ano kaya iinggit ko sa'yo? Oo nga naman, kainggit-inggit sa kanya. Tama naman, Pero matindi to, So, unfair pala sa ibang, vlogger. Kasi ang ginawa na lang yan, di na lang nila inisyo yun, Ngayon lang sinabi ni Kuya Mel. Kung naiinggit nga naman sila, dapat, matagal na sila nagdadakdak at siniraan nila. Hindi naman Kung naiinggit talaga sila, dapat pala yung may rotation. Grabe talaga, Oh. Sabi ni Templo, bakit kay Edu ka hindi ka nag-live tapos ginawa nila Kindred, nagsalita ka agad at inusgahan mo sila agad. Oh. Tama naman, Tuloy natin. Kasi kung may naiinggit, dapat siniraan na kayo noon pa. Oh. Di ba? Lalo na ako, hindi mo naman pwedeng sabihin naiinggit ako sa'yo. Ano kaya iinggit ko sa'yo? Wala ko dapat ikainggit kahit kanino man. Kahit naman sabihin mo malaki kinikita mo, hindi kita kaiinggitan. Yan. Dahil kaya kong buhayin ang sarili ko. Pero sabi dito ni Ate Chay, para matulungan ang mga channel ang nasa Lighthouse noon. May offer si Rob noon kay Kindred pero hindi ginarap ni Kindred yun. At dun lang siya kay Kuya Bal. Oh, I see. Salamat mo Ate Chay. Michelle Afable, Gilo, sa guwapa ka talaga, asawa mo guwapa rin. Kaliyang si Gilo, hindi daw siya sipsip pero dumikit na lagi kay Rob, naging lintana, pambira. Ma'am Lorena, paano man yan Gilo Mags lumabas na ang katotohanan? Ikaw pala ang sipsip at kapit tuko kay Kalingap Rob at kay Kalingap Edu. Yung pambira. Di ba? Meaning, nagala yan. Kami mga viewers, mapagmatsyag kami. Kaya malalaman talaga kung sino ang tunay na Kalingap at siya nagpapanggap lang na Kalingap. Yan. Malalaman ng tao yan Yan. Alam kasi ng tao yan, nararamdaman nila. Tsaka sila ang nagsumbong kay Rob. Okay kuya, thanks. Message na lang kita. Sige po, Ma'am Winifrida Cook. Yan, shout out po. Salamat. Yan. Lynn Barba, remote mo na, Kalingap Edu, yung driver mo, may peace of mind ka pa. Diyan sa Orocan na Ismail. Ayan. Ma'am Emma, yan. Gusto ko rin umorder ng gluta, white. Pwede po padala sa Japan. Pwede po. Yan. Kaya nga yung sasabing sip-sip, lumalabas. Sino sip-sip? Oh. Di ba? Hindi na sila umalis kay Rob tsaka kay Edu. Oh. Message lang po kayo sa akin. Kung ilan yung o-orderin nyo, pwede doon naman Yan. Ganun ka-low profile yan si Jubilito. Guys isipin nyo yan. Yan. Pag mapapantalon ako or nakadyan ko para to. Rose Marila Chica, siyempre yung iba ng mga bago, hindi nila alam. Kaya si di ba? FT, nasa loob ka. Bawal talaga. Kita nyo post ni Kapisot, sabi niya na sinaway daw kayo ng pulis dahil ang dami nyo nagbablog sa bulwagan ng katarungan na walang permiso. Yan. Ganito po,
Siyempre, yung mga iba, hindi naman first time lang nagpunta sa ganon. Ano? Yan natural lang po, pagka sa government property, nasa loob ka, bawal talaga. Ano na po yan? Matagal na yan. Kahit nasa ang establishment. Virgo Pump, shout out po Marilyn. Pero anyway guys, medyo haba tayo rito kasi pupunta pa tayo kay kay Ma'am Bopil no, dun sa pinaka main topic natin yung kay AR tsaka kay Sir Leo Dino. Sige, basa muna ako ng comment. Sabi mo Elmira, kaya noon dumami ang kasama ni Kalinga Prob. Si Eds ang naglaylo siya kasi daw dami ng kasama ni Kalinga Prob. At sabi ni Kalinga Prob, original si Eds sa K-Boys at kanang kamay ni Rob si Eds. Matok na back to you, sabi niya. Hello, Dita Escopete, shout out po. At sabi ni Miriam, sorry ba, ano ba ito? Ma'am Miriam, dapat gubit na ka sa reaction mo, ambot ni mo Gilo. Halata ka, no? Noon, OA, hindi ka pangalan tuluyang lumantad. Halata kami ka kay Iking. Ewan ko sa'yo, dapat kay Kindred ka kumampi kasi kalingap ka, sabi mo. Shirley Yabut, yan ang usapan ng rotation. Ang pagsama kay Kalinga Prob ay mapadikit sila kay Rob. Hindi na sila umalis kaya tama si Kuya Mel. Hindi na napagbigyan yung iba. Kawawa pala yung iba, no? Ay, sorry po. Shirley Yabut, okay, nabasa. Ma'am Blessy Cabalar, tanga na si Gilo. Wala man lang tamang sagot, antay nga talaga. Oh guys, hindi ko siya inaaway, no? Nagbibigay lang ako ng opinion. So, nasa kanya na siya kung mapipigon siya. Pero, para sa akin, sablay talaga siya sa komento niya. Kasi alam mo kung may mali si kung totoong mali po si Kindred, dapat si mismong Kuya Bal ang pupuna sa kanya. No, pero hindi naman sila pinuna, no? Pinost pa nga ni Kuya Bal yung away nila. Kasi kung may mali doon at may sinasabi niya na nilusob daw, nanggugulo kalingap doon. Kasi kung totoo 'yon, ako masasabi ko lang po, ay dapat si Kuya Bal pinagalitan si Gilo Mags. No, at the same time, sa live ni Kalinga Prob, umani ng papuri si Kindred. No, umani ng papuri si Kindred galing kay Kalinga Prob. No, kasi talagang nakita naman ni Kalinga Prob na pinagtatanggol talaga ni Kindred. Mahirap po ginagawa din ni Kindred, totoo lang. At ng ibang mga reactor din, no, at mga vlogger na nagtatanggol kasi hindi lang naman si Kindred ang nagtatanggol, even ibang mga vlogger and reactor, no. Kasi talagang actually mahirap po maging reactor. Hindi siya madali. Mahirap po talaga. No, mahirap talaga. Kasi Sino ba ang nasa likod natin? Isang mali lang ng ano namin pag reaction video ka, pwede kami maging mapasama. So, kaya nga ganun. Kaya ako bilib ako kay Kindred. Biri mo, charity vlogger na siya, tapos nagtatanggol pa siya. Nakakalungkot lang, kaya nga nasabi ko dun nireact nga ako ni Kalinga Preb, ang sabi ko, may mga vlogger talaga pakwit lang. No? May mga vlogger nagpapakwit lang. Binabanatan si Kuya Bal, si Kalinga Prab, wala lang, Siyempre, naiintindihan ko naman sila dahil takot sila, no? Mga takot dahil ayaw masira mga channel nila. Pero siyempre, alam mo 'yun, hindi mo rin matitiis kasi pag nakita mo yung taong tumulong sa iyo, binigyan ka ng opportunity sa Kalingap. Ako naniniwala ako meron diyan nasa loob ng Kalingap, pero walang pakialam no. 'Di ba? Sarili lang niya, 'di ba? Siyempre, may mga kanya-kanyang sponsor. May mga kanya-kanya nagpapalipad. May mga solid supporter. Kaya wala silang pakialam. Salita, pagreaksyon ng usapan siya'y nauna. Sa vlog niya'y damang-dama, ang puso't malasakit di nawawala. Marzano TV.